of the day na dito po sa kasong isinampa po ninyo sa ilang mga personalidad at institusyon. Hindi lang ito institusyon, attorney, ha? Malalaking institusyon po itong binabangga natin. Sir, itong financial disclosure sa nagkaraang hearing ng House Justice Committee, gaano kalaking dagok ito sa pamilya Duterte, particularly po sa inyong kliyente? So para kay Attorney Carpio, ang pinaglalaban naman namin dito ay kung ano yung nasasaad naman sa batas, no? Ang sinasabi kasi sa batas, di ba, Section 8A, RA 9160 na inamendahan ng RA 11521, na ang AMLAC bawal magpalabas ng kahit anong impormasyon sa kahit na anong pamamaraan, di ba? Kaya ang pinaglalaban naman ni Attorney Carpio rito ay yung tamang proseso, di ba? Yung pagsunod sa batas na mismo ang Kongreso ang nagpasa. Kung sinabi ng Kongreso bawal, bawal, di ba? At kung lumabag ka sa kautusan na yon, sa batas na yon, may kapurasahan, di ba? May parusang 8 years yan, yung violation ng secrecy of information ng AMLAC. Kaya yun naman ang pinaglalaban namin dito, MJ, na sundin ang batas at kung hindi ka sumunod, may parusa, pwede kang kasuhan, di ba? So, wala po rito tungkol kung ang impeachment ba ay tama. Ang pinaglalaban dito is yung mismong batas na nagsasaad na bawal ang AMLAC na maglabas ng kahit anong impormasyon. Opo, sir, kayo po'y abogado. Ano po natin, i-educate natin yung mga kababayan. Ano po ba ang role ng AMLAC, sir? Batay sa batas. Ang AMLAC, AMLC, diba? Ibig sabihin nun, Anti-Money Laundering Commission. Okay? So, ibig sabihin nun, siya yung nag-iimbestiga kung yung mga dumaan ba sa bangko, parang naglalaba ka ng pera, money laundering. Diba? Kaya yung RA 9160, yan po yung batas na tinataguyod ang AMLAC. So, nandiyan po nakalagay kung ano yung mga kapangyarihan ng AMLAC, nandiyan din nakalagay kung ano yung mga limitasyon ng mga kapangyarihan ng AMLAC. Noong 2021, pinasa po ang RA 11521 kung saan dinagdagan ang mga limitasyon ng AMLAC. Doon sa 11521, merong section doon 8A. Diba? Bago lang to 2021. Nung bago ng 2021, wala pa itong section 8A. Ang 8A, nakalagay doon, the AMLC and its secretariat shall not reveal in any manner any information obtained by their office. So malinaw po yun na yung AMLAC, yung mga impormasyon na galing sa mga bangko, na binibigay ng mga bangko sa AMLAC, hindi niya pwedeng isiwalat. Kasi nga, ang AMLAC, ang kanyang layunin ay imbestigahan yung mga impormasyon na to kung merong money laundering offense. Kumbaga, titignan nila, imbestigahan nila kung merong paglabas sa Money Laundering Act, kung may naglalaban ng pera. So, yun po ang mandato ng AMLAC. Kaya ngayong meron ganyang provision sa batas dahil maraming sensitibong informasyon na nakakalap ang AMLAC araw-araw. Milyon-milyong informasyon yan na binabato ng mga bangko sa AMLAC. Kaya ngayong itong mga sensitibong informasyon ay kailangan to secured. Hindi pwedeng basta-basta lang isiwalat. Kasi nga, ang bangko ay andyan kasi nga may confidence ka, di ba? Ikaw, nagpupunta ka sa bangko dahil ang gusto mo, confident ka na hindi mo nalaman ng tao ano yung mga transaction mo niyan. Kaya yung mismong batas, naglagay ng ganyang limitasyon. Wala pong exception sa RA 9160 kung babasahin nyo. Hindi nakalagay doon na pwede pag-impeachment. Iba kasi yung sinasabi ng mga mamabatas na may impeachment. Yun sa RA 1405. Ang RA 1405 ay para sa mga bangko. Kung gusto mo humingi ng impormasyon sa bangko, pwede yun. Sa 1405, may mga exceptions. Andun yung nakalagay na pwede sa impeachment. Pero pag AMLAC, kasi dito ang nangyari, hindi naman sila humingi ng impormasyon sa mga bangko. Diba? Ang humingi silang impormasyon sa AMLAC. Sa AMLAC, sa batas ng AMLAC, 9160, mas stricto. Kasi nga, walang exception. Absolute po ang prohibition na hindi pwede maglabas ng impormasyon. Yun ang sinasabi namin. Pumunta ka sa AMLAC, humingi ka ng impormasyon na bawal magbigay ng impormasyon ng AMLAC.
Opo, tsaka attorney, hindi naman si Attorney Mans ang subject ng impeachment. Yeah, isa pa yan. Kasi nga, sabi nga namin, pribadong individual si Attorney Carpio. Bakit pilit na sinasama siya sa impeachment nung una? Pati yung mga tax returns niya. Buti nga, kamo, yung BIR commissioner natin, Mm. nabasa niya yung batas na hindi pwedeng isiwalat yan. Kaya nakasil ngayon, di ba, nakakalagay sa box. Ngayon, ito naman mga bank transactions daw. Di ba? Ganun din yun. Kung ang tax returns nga, merong limitasyon. Di ba? Mas lalo na ang mga bank transactions na nasa AMLAC. Stricto kasi ang RA 9160. Walang exceptions. Yun ang sinasabi namin. Sundin lang po natin ang batas, wala sanang problema. Ang problema, hindi nasunod ang batas, kaya po, ito po na mangyari. May nag-violate, merong kaparusahan, pag nag-violate ka, may kaparusahan yan, kaya yun po yung aming pinal na kaso. Opo, may nabasa akong comment, attorney, trial by association daw itong nangyari kay Attorney Mans. Anong tingin mo dyan, sir? Siyempre, alam mo naman kasi, sa aming pananaw, pilit nga nilang kunin ng impormasyon dahil nga hindi siya parte ng impeachment. Siguro inaakala nila na hindi kami magreklamo, di ba? Kasi tahimik naman na tao si Attorney Mans, di ba? Ngayon kasi medyo abuso na kasi, di ba? Marami na silang ginagawang mga paraan na lumalabag na sa batas, na lumalabag na sa mga karapatan ni Attorney Carpio. Kaya napilitan kami magpalit ng ganitong kaso dahil ang pinaglalaban ni Attorney Carpio rito hindi lang tungkol sa kanyang sariling karapatan, kundi dahil nga yung mismong banking system is at risk dahil yung mga sikreto ng mga bangko pala pwede palang isiwalat ng AMLAC ng ganun-ganun lang. Kahit na sino, pwede palang nilang isiwalat kung kaninong mga accounts yan, di ba? So, kaya nga mayroong batas ng RA 11521, Section 8A, para protektahan ang mga informasyon na to. Opo, tsaka hindi lang basta nailabas, Attorney Pete. O national television pa. Antindi. Yun pa. Yun nga bang sasabi namin, di ba? Hindi lang talagang winagwagay, di ba? Talagang siniwalat, di ba? Talagang in a public hearing pa, di ba? Ang problema kasi diyan, ang AMLAC na dapat regulator of all this information, siya pa yung nagpabaya, di ba? Malinaw naman sa batas, Section 8A, the AMLC cannot divulge, no, and reveal in any manner and information. Ngayon, kung may exceptions, dapat nilagay nila yun. Kung babasahin mo po yung RA 9160, wala pong nakalagay na impeachment doon. Basahin nyo mula taas, baba. Walang impeachment na word. Pati doon sa amendment na 11521, walang impeachment na word doon. Wala siyang sinabing impeachment, pwede ang AMLAC na magbigay ng impormasyon. Opo, at narinig ko rin po doon sa mismong hearing, nung kamuntikan na po nila, attorney, buksan yung tax records. Yet so near, yet so far. Anong masasabi mo doon, sir? Hopefully, no, magbobotohan yata raw sila sa Wednesday. Kung bubuksan o hindi, kami naman, pinagsasangkalan lang namin ang batas, di ba? Yung mismong si BIR Commissioner, pwedeng ilabas yung tax return kapag, una, in aid of legislation, and pangalawa, in executive session. Di ba? Siya mismo nagsabi na may limitasyon ang paglabas ng impormasyon ng annual tax returns. Di ba? So, tingnan natin kung anong gagawin ng Committee on Justice on Wednesday. At kami naman nakantabay, kung sakaling meron naman silang paglabag, may option na naman si Attorney Carpio na mag-file ng kaso. Opo, attorney, batay po sa batas, ang in aid of legislation na mga pagdinig po ba at ang impeachment, parehas po ba yon, attorney? Siyempre magkaiba yun kasi ang Kongreso meron dalawang obligasyon, no? As a legislative body and as a constituent body. Ibig sabihin ng legislative body, yun yung paggawa ng batas.
Diba? Gagawa ka ng batas, doon pumapasok yung in aid of legislation. Kasi gagawa sila ng batas, kaya pwede silang kumuha ng kahit anong informasyon. Yung Constituent Assembly, ibig sabihin nun, ito yung mga hindi, ang kapangyarihan na hindi tungkol sa paggawa ng batas. Kasama na dyan yung pagiging preliminary impeachment proceedings ng House of Representatives. So, doon po, hindi naman sila gumagawa ng batas. So, limitado ang kanilang kapangyarihan na kumuha ng informasyon. Eh, yung batas doon sa BIR, National Internal Revenue Code, malinaw doon na in aid of legislation. Ibig sabihin, pag gagawa ka ng batas, pwede kang kumuha ng kopya ng tax return. At pangalawa, miski na kumuha ng tax return, hindi mo pwedeng ibuyag-yag yan. Dapat executive session lang. So, yun po yung dalawang limitasyon doon sa tax returns naman. In aid of legislation at executive session. Eh sa Committee on Justice, hindi naman, unang-una, hindi naman sila in aid of legislation, impeachment, di ba? Sinasabi na, part of the impeachment proceedings. Pangalawa, hindi naman executive session. Talagang bulgar yung proceedings na, naka-live pa. Di ba? So, hindi executive session yun. So, doon pa lang sa dalawang aspeto na yun, eh talagang hindi pumapasa sa requirements ng batas. Opo, tsaka mukhang hindi papasa ang executive session. Paano malalaman ng tao, attorney, yung laman ng ITR kung mag-executive session? Kung ipupush talaga yung pagbubukas po ng tax records. Yung nga, sana nga, tingnan natin, siguro meron naman tayong mga kongresista na pwede magpaalala kung ano ang nasa batas ng National Internal Revenue Code. So, antabayanan po namin kung ano magiging action nila. At kung ano man magiging action nila, na kung sakaling sumunod sa batas, edi okay, walang problema. Pero kung sakaling hindi naman alunsunod sa batas ang gagawin na naman nila, may option na naman si Atty. Carpio na mag-file ng kaso. Opo, attorney, may nakwento po ba ang kliyente ninyo hinggil po dito sa trabaho ng Justice Committee? Di ba po ang trabaho ay tukuyin lang kung may probable cause at ang trial proper mismo ay sa Senado? May comment po ba siya, sir, doon sa mga pagdinig kamakailan na parang, yun nga, yung sinasabing mini trial, attorney? Ayaw na sana namin mag-comment dyan sa proceedings na yan kasi nga unang-una, hindi naman parte ng impeachment si Atty. Carpio at meron din naman sariling abogado si VP Sara para sagutin yan. Pero ang narinig ko sa mga press release ng mga abogado ni VP Sara at tulad ni Atty. Mike Powa, I think they're very eager to face the impeachment complaint pag nasa Senado na. Opo. Sir, saan papasok dito yung consent? Sa paglalabas po ng bank records o yung pinalabas na impormasyon ng AMLAC? Siyempre, yung nasasabi namin na ang pwede lang maging exception sa tingin ko is kapag pumapayag yung may-ari ng bangko, ng bank account, na ilabas yung impormasyon. Diba? Dito, nag-warning pa kami noong April 16 sa AMLAC na wag kang maglalabas ng impormasyon kung ikaw ay hingan ng impormasyon ng House Committee on Justice. Dahil nga, bawal sa batas na maglabas ka ng impormasyon. At pangalawa, sinasabi namin na wala namang kapangyarihan ng Committee on Justice kay Atty. Carpio kasi hindi naman siya parte ng impeachment proceeding. Siya ay individual na tao, private citizen, na hindi naman siya politiko. So, bakit iniusisa ang kanyang bank accounts na hindi naman siya subject to impeachment? Opo. Tsaka, attorney, maraming nagko-comment na parang bend the law yung nangyayari. Nauuso itong termino na ito, attorney. Bend the law. Yung nga, sinasabi namin na malinaw naman po yung batas, di ba? So kung may gusto kang ipalabas na informasyon, may gusto kang kunin na informasyon, sundin lang natin ang legal na pamaraan. Pwede naman yan, meron naman sa batas yan kung paano kumuha ng legal na pamaraan ng mga bank information. Di ba? So, andyan na yung batas eh.
Kaya nga andyan yung batas para sundin natin, para hindi magkagulo, para hindi walang nag-aaway-away. Di ba? Eh kung hindi mo susundin ang batas, talaga magkakaroon ng problema. Talagang may magpapile ng reklamo, hinaing kasi hindi mo sinunod ang batas. Di ba? Nakakalungkot kasi alam mo na, dapat sana ang Kongreso natin, siya mismo ang gumawa ng batas, di ba? Dapat sila mismo ang unang, di ba, sumunod sa batas. Malinaw naman sa Section 8A, di ba, na in any manner hindi pwede maglabas ng impormasyon ang AMLAC. Opo, sir, ito ay katanungan po ng mga kritikal kay Attorney Man Scarpio at kay Vice President Sara Duterte. Sabi dito, why not itong mga inyo pong mga pahayag at komento, why not daw hindi dalhin sa House Committee on Justice, doon daw sagutin? Anong comment dyan, sir, ng inyo pong kampo? Di ba, hindi naman si Attorney Carpio, hindi naman siya yung subject ng impeachment. Di ba? Kasi hindi naman siya impeachable officer, hindi naman siya politiko. So bakit siya pupunta ron para magsalita, para i-refute yung mga allegations na to? Insofar as kay BP Sara, I think her lawyers also has their own legal position. Bakit ayaw nila mag-appear? Dahil kina-question yata nila yung jurisdiction ng House Committee on Justice at saka yung proseso kung dapat ba talagang tuloy pa rin ang impeachment complaint dahil nga yung first two complaint ay na-dismiss, di ba? So meron ganong aspeto na legal na I think nasa Supreme Court na, no? So basta kay Attorney Carpio, bakit naman siya pupunta ron, di ba? Ba't niya ipipilit ang sarili niya sa isang proseso na hindi naman siya parte? Yung nga sinasabi namin, private individual siya, hindi naman siya impeachable officer, hindi siya politiko. So bakit siya pilit na sinasama sa impeachment proceedings? Opo, attorney, ano po ang mensahe nyo sa taong bayan? Lalo pat maganda yung tinuran mo kanina, sir. Lumalaban ho kayo, hindi lang po para sa panig na Attorney Mans, kundi para sa panig po ng lahat ng mga Pilipinong account holder o may bank accounts na pwede pala o national TV pa, iboyang-yang yung mga impormasyon na dapat sana ay sealed o secretly lang sa mga bangko lang dapat at sa account holder. Yun ang sa amin MJ, kung kayo po ang nasa sitwasyon ni Attorney Carpio na pwede palang ilantad ng lahat ng inyong banking transactions, no? Mula sa umpisa hanggang sa dulo, di ba? Hindi ba kayo magrereklamo? Di ba? At sinasabi nila, ano daw, na kasi may impeachment, di ba? So kaya nilang gawin na kumuha ng impormasyon. Meron pong hangganan ang pagkuha ng mga impormasyon. Dapat po legal, 'di ba? Kasi kung may akusasyon ka, hindi ibig sabihin noon pwede ka nang gumawa ng illegal. Na pwede ka nang isantabi mo na wag mong sundan ang batas. So kaya nga po merong batas para magkaroon po tayo ng rule of law. Yun po yung rule of law na sundin mo ang batas, kung may reklamo ka, sundin mo ang batas, kung paano mo kumuha ng impormasyon, kung paano mo kumuha ng ebidensya, para legal. Legal lahat. Kasi nga, meron sinasabi sa batas na you have to prove your case in the legal way and observing due process. Di ba? So, hindi porket may akusasyon ka sa isang tao, pwede mo nang kumuha ng illegal para lang mapatunayan ang inyong akusasyon. Di ba? Ilagay mo sarili nyo. Kayo may akusasyon. Nakusa kayong may ginawa na hindi tama. Di ba? Gusto nyo ba na patunayan yan kahit na anong pamaraan, miski na illegal? Di ba? Yun ang sinasabi na ni Attorney Man Scarpio na you have to follow the law. We have to follow the law. Di ba? Kaya kami batas yan para sa lahat. Hindi lang para sa amin, hindi lang para sa inyo, para sa kanila. Ang batas, para sa lahat, pantay-pantay dapat. Opo, sir, may mensahe rin po ba kayo sa House Justice Committee? Hindi pa po tapos ang kanilang mga pagdinig. Baka po madagdagan po ang mga opsyon na pwedeng gawin po na Attorney Man Scarpio. Well, I think marami naman pong abogado sa House Committee on Justice.
And I think and I hope that they will revisit, no? They will read the law and then apply the law in accordance with their actions sa Wednesday. Po, Attorney, maraming salamat po sa inyong panahon, sir. Mabuhay po kayo. Thank you, MJ. Thank you. Yan po si Attorney